Samantala, hindi na magkasya at punuan na rin ng mga pasyenteng may sakit ng leptospirosis ang ward po ng National Kidney Institute o Transplant Institute o NKTI. Bukod kasi sa mga residente ng lungsod ng Quezon at Manila, abay dinarayo na rin ito mula sa mga karatig probinsya tulad ng Bulacan at Rizal. TJ Mendoza sa balita. Siksikan na sa gymnasium na ito ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang mga pasyenteng apektado ng leptospirosis. Puno na kasi o overcapacity na ang ward ng pagamutan para sa mga leptospirosis patients. Sa datos, isang pasyente bawat oras ang dumarating sa NKTI sa nakalipas na 2 araw. We've been having a surge of leptospirosis in the last few days. We were expecting it because we had floods nung mga 3rd week of July. And so in 2 weeks, that's when we usually expect that the rise in patients with leptospirosis will begin. And it dumating na rin po. Nagsimulang tumaas ang bilang ng mga leptospirosis patient matapos ang mga pagulan na naranasan dulot ng magkakasunod na bagyo at ng habagat. Sa ngayon ay padami ang mga kaso natin na leptospirosis. Sa pinakahuling tala, umaabot na tayo ng close to 50, 49 ang kaso natin. Pero nakita namin yung pagtaas itong the past 2 days. Bukod pa sa residente ng Quezon City at Manila, dumarayo na rin sa NKTI ang mga pasyente mula sa karatig probinsya kagaya ng Bulacan at ng Rizal. Kabilang na dyan ang tatay ni Jobel na mula pa sa Antipolo City na na-infect ng sakit. Pumasok po sila sa trabaho nung kasamahan niya po at medyo baha nga po. Tapos yun po kasi after 2 weeks na po nag-contact lang po sa akin yung tita ko na si Papa nga daw po hindi lumalabas ng kwarto. Tapos ayun pala, pagpunta ko po doon, 3 days na po, hindi na po niya may galaw yung katawan niya. Yung paa niya masakit, ulo niya masakit, nilalagnat din po siya. Ipinaliwanag din ni Jobel kung bakit sa NKTI sila tumungo kaysa sa mga ospital sa kanilang probinsya. Una pa nagpunta kami sa Pasig. Punong-puno na po kasi sa Pasig kaya hindi na rin po nila kami tinanggap. Ganon din po sa Quirino. Kasi puno na po sila na tatanggapin naman daw po nila. Kaya lang po, hindi daw po nila kasi masisigurado kung may enter din po agad. Pangamba ng pamunuan ng NKTI na tataas palalo ang kaso ng leptospirosis dahil sa mga bagyong maaari pang pumasok sa bansa. Mataas din ang bilang ng mga pasyente ng NKTI na namatay dahil sa leptospirosis. May araw kami na 4 sa emergency room level, meaning kakadating pa lang sa hospital, give it mga 10 to 12 hours pa lang sila na sa emergency room, nabigay naman yung mga unang paggagamot, ngunit hindi pa rin talagang kinaya ng ating mga pasyente. So medyo mataas ang risk ng mortality sa mga pasyenteng dumadating na malubha ang kondisyon. Mula July 21 hanggang sa kasalukuyan, iniulat ng NKTI na nasa 107 na ang kaso ng leptospirosis sa kanilang ospital, habang 54 naman ang nakarecover na. May payo naman ng mga manggagamot sa mga taong hindi maiiwasang lumusong sa baha. To wear the proper clothing. So we tell them magsuot kayo ng botas o mag-raincoat kayo. Especially kung alam nyo meron kayong mga sugat sa katawan, protektahan ninyo. And then when you reach po the safe place, then hugasan nyo ng mabuti yung mga binti nyo, paa, kamay, no, na basa sa baha. Take a very good bath and shower, and then you take the medications if you're not sure. TJ Mendoza para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.